Hi guys! Magbi-beach camping nga pala kami for today's video. 2 days and 1 night nga pala kami mag-i-stay dito sa isla na nasolo namin. So eto na nga yung naging celebration namin para sa birthday ni Tito Ders at ng barkada kong si Rena. Sabay kasi sila ng birthday kaya lagi kami magkakasama tuwing ganito yung ganap. Na-mention ko nga sa previous video ko nakakabukas lang ulit ng isla na to. Dati siyang open for public siguro mga 6 years ago na. Tapos matagal din siyang nasarado kasi may nakabili na. So naging private property siya. Kaya naman kung mapapansin nyo may security na sumalubong sa amin kasi may nagbabantay na talaga sa isla na to. Kaya super na happy talaga kami nung nabalitaan namin. Recently lang nabukas na tong isla na to. So dito na namin sinet yung ganap dahil nga birthday nila Tito Ders. Kasi very memorable din tong place na to. Even before maganda na rin talaga siya. And ang pinaka natatandaan namin dito dati is paggabi umiilaw at kumikinang yung dagat, yung pangpang. So doon nga namin na-discover na yung mga plankton, yung kaaway ni SpongeBob at ni Mr. Krabs is umiilaw pala siya. So napakadaming plankton that night na nakalatag sa pangpang. Tapos minsan nga natatapakan pa namin sila. Imagine niyo yung scenery na gabi yun, maliwanag ang buwan, tapos kumikinang kumikislap yung pampang. Tapos ang maririnig mo lang is yung hampas ng dagat, yung mga kuliglig, at saka yung tawanan yung magkakaibigan. So tawid dagat to guys, 15-minute boat ride lang to from Sakayan ng bangka. So pagkababa nga ng mga gamit namin from bangka, ayan, isa-isa na namin pinagkukuha. Doon pa rin kami sa same spot na napwestuhan namin before, sa may puno. And look guys, yung buhangin dito super pino and mistisang-mistisa talaga siya. So ito yung magiging spot namin guys. Diyan kami maglalatag ng mga tent namin. Dito nga lang pala to sa Batangas, sa may Barangay Papaya. Ang pangalan ng beach is Layag-Layag Beach. At para sa mga nagbabalak din pumunta dito, hindi po ito fully developed na lugar. So talagang for camping lang po talaga siya. Walang accommodation dito so kakailanganin mo talaga ng mga camping gears. Putlang-putla ka, Riz. Gusto ko yung nakahiga para na-season. Hindi nagaling dugo, umakit sa ulo mo, oh. Tubig lang, tubig. Ano kainom na kabalibag, oh. Lakad lang. Si Riding in Solo pala yan kasama namin. Pero okay lang siya guys, siguro napagod lang siya. So eto guys yung mga eksena pagka nagka-camping trip kayo. So una, pag na-secure nyo na yung spot para sa grupo nyo, kanya-kanya na kayong setup ng mga camping gears nyo. Tent, camping chair, at kung ano-ano pang bit-bit nyo para komportable yung stay nyo. And na-realize ko nga pagka binibit-bit ko yung mga gamit namin, ang layo na rin pala namin sa setup namin before. Kasi dati, isang bag lang, tig-isang bag lang kami. Ando na lahat ng gamit namin at mga kakailanganin namin. And mas madalas sa beach na kami napunta ngayon. So, may chance kami na magbitbit pa ng mas maraming gamit. Unlike pagka nagbubundok kami, kailangan isang bag lang talaga kasi para hindi storbo sa pag-climb. Dati naman wala kaming camping chair. Nahanap lang kami ng spot na may mapupwestuhan na siguro may kahoy or may bato para mauupuan namin. Pagka wala, sa lapag. Tapos yung iba hinihiram pa namin. Pero ngayon na-realize ko, grabe, sobrang dami na rin palang gamit ng bawat isa sa amin. Sa lahat kasi na magiging experience mo, for example, sa pag-akyat ng bundok or pagpunta sa mga beach, ilog, or kung saan mang lugar, din mo maiisip yung mga bagay na kailangan mo or kailangan mong bitbitin pagka aalis ka. So hanggang sa naiipon na naiipon yung gamit. Tulad na itong mga camping chair na bitbit namin. 3 klase yan. Isang regular camping chair, yung parang director's chair. Tapos itong chair na to is nasasandalan siya. Parang nakaslant siya. So komportable dyan. Pwede kang matulog dyan eh. Is it nice? Yes. You like it? Yes. Yan talaga maganda. 2-in-1 yan. Yes. 2-in-1 yan. Pwede ka nakasandal nakaupo pero pwede ka rin nakahiga. And finally, ito yung pinaka-latest naming chair na nahihigaan na talaga siya. And pag nakahiga ka dyan, para kang nasa bed. Ano? Wow! Nakakasya. And ang gaganda na rin talaga ng mga bagong labas ngayon guys kasi mas madali na siyang gamitin. Katulad na itong binili ng barkada namin. Ang mga tent ngayon is parang payong na lang. Madali lang siyang buksan kung saan na siyang tumatayo and then pinupush down lang para isara. And ang maganda pa dun is may mga aesthetic colors sila, o diba? So pagkatapos nga namin mag-setup, nagre-rest din kagad kami or nagluluto para makakain na. Julia, oh, look at your tent too. I thought it's a coffee shop. Parang may Starbucks na yun, no? Parang may Starbucks there. Is it a coffee shop? No? Ganda eh, no? Ganda pala ng color na ganun. Ang dungis. Worth it? Medyo nakakapagod din talaga pag camping kasi sa dami ng isa-setup mo. Pero ang saya. Hoy! Hangin na natin to. Mag-enjoy ka dito. So yung ano na yung pipindutin mo lang hahangin eh. Oh,
Hinanginan na nga rin pala namin tong floating hammock. Bitbit namin. Pangalawang beses ko nang dinala to kasi sobrang saya gamitin nito. As in, dito talaga ako nangingitim kasi for the babad ka talaga dito. Pwede ka matulog dito eh. So, ito naman yung front view ng isla. So, tapat to guys kung familiar kayo sa Pico del Oro na may resort. So, magkatapat lang sila. Yun yung makikita nyong building dun sa other side ng isla. So, after naman naming maset up yung mga camping gears namin, kanya-kanyang business na kami. And dahil may sarili-sarili kaming baon, kanya-kanya rin kaming pwesto para maluto yung mga pagkain namin. So, simple lang naman ang naging baon namin ni Tito Ders. Kailangan merong ulam, may panghanda para sa birthday niya, merong pang pulutan. Syempre, hindi pwedeng mawawala yun. Dahil sabay-sabay na ang happenings for today's video. So, kanya-kanya din naman kaming bit-bit ng mga lutuan. Hiraman na lang din pag kinailangan. So, unang-unang niluto ko para sa tanghalian namin is yung adobo para mabilis lang maluto tapos makakain na agad. At si Marky naman ang bumanat ng mga ihaw-ihaw namin. So, wala kaming parilya, wala kaming pang-ihaw. Kaya naman humanap na lang siya ng spot, naghukay, pinaligiran ng mga bato. At luckily may parilya yung guard na nagbabantay dito. So, humiram na lang kami. Ito nga pala yung yempong binaon namin. Binabad ko na yan, finreezer. 2 kilo na yung binili ko pang ulam and fulutan na yan. At ang mga mommy nga ay busy-busy sa mga kids nila. Medyo konti lang yung kids na kasama namin for today's video dahil may mga pasok. Naalala ko nga yung mga kids na yon, batang-bata pa lang sila, kasama namin sila sa isla na to. Tapos ngayon, mga high school na sila. Oh my gosh, tumatanda talaga tayo, no? Pero feeling ko high school pa rin ako eh. Well, hindi naman super high school. Siguro very common yun sa mga batang 90s. Yung pakiramdam ko, yung mga galawan is parang mga nasa 20s lang tayo. So anyway guys, ayan, continuous lang yung luto namin, kwentuhan, ayan. After a while, naluto na rin yung mga pagkain namin, pero tuloy-tuloy lang ang luto. Si Tito Ray nagluluto siya ng putsero. Kasi yung niluluto namin is kailangan umabot na hanggang gabi or may matira ng konti kinabukasan dahil mamaya wala ng ilaw. Ang tanging ilaw lang na meron kami is yung mga bitbit na namin. Tapos nung medyo lumilim na nga guys, ayan, nagtempisaw na kami sa dagat. Ginamit na ulit namin yung floating hammock namin, kaya naman talagang nakaka-relax. So, dyan pa lang, nangingitim na kami. And tinanggap ko naman na yung mga magiging outcome nento. Paniguradong ulikba na naman tayo for today's video. So, ganun talaga. Ito yung hilig ko, bundok, dagat. Di bali ng mangitim, masaya naman. Masayang masaya. Kailangan nating maging masaya every once in a while kasi hindi tayo nabuhay sa mundo para magbayad lang ng bills. Kaya naman kung nagpaplano ka ng mga lakad, naku, ituloy mo na yan, push mo na yan. Ito na yung sign mo. So, ayan lang naman for today's video guys. Kita-kits ulit tayo sa next upload. Thank you so much for watching. Bye-bye!